Good morning. Ito yung itatanim ko ngayon. Hopefully naman yung ma-focus. Gamit ko lang kasi ang GoPro head strap. Yan. Focus kasi natin lagi. Ganito. Simple lang. Pag may stick kayo ng bamboo, kahit yung maliit lang na to, tapos tusok-tusok nyo na. Kagaya nitong isang maliit na kalabasa. Tutusok nyo lang ganyan. Babaon nyo. Kahit umuulan, kung ambon-ambon lang hindi kayo magkakasakit. Kung saglit-saglit lang. Ngayon, mga 3 kalabasa, bigyan natin ng ampalaya. Ayan. Ampalaya. Mainam kasi itong dalawang klase ampalaya ko. Isang maitim ang buto, isang light yellow. Ngayon may kalabasa siya. Siyempre kailangan lagyan ng pakwan. Ayan. Siyempre sa pagtatanim, huwag sasama loob may pag di na buhay o wala kayong naani. Ganun talaga ang buhay. Ayan. Ang paborito ko kasi ang pakwan. Kaya taniman ko siya dito. Ayan. Ayan. Anihin ko na yung ibang kamatis. Diba, nakakamenos ako ngayon, panahog-nahog. Ba sa mga kalalakihan masarap na sausawan yan. Makakaiwas kayo sa prostate cancer, saka sa colon cancer. Kakain kayo ng mga pagkain madaling matunaw. Kaya kasi nagkakaroon ng colon cancer, hindi madumi. Yan, tanim pa ulit ako ng kalabasa. Diba minsan ang kalabasa, isang malaki saka isang maliit na buto. Pag matatanim naman saka ampalaya. Yung sitaw, tatanim ko siya sa, kahit may ampalaya na ako dito, siyempre iba yung time ng pag-ani niyan. Ito ang aloe vera ko. Merong isang Pilipina nagkwento, 2 silang gumaling stage 4. Siguro kinain nila. Nung pandemic din ako nakatikim na yan. Hinalo ko sa buko pandan para malunok. Ngayon, matatagalan yun din naman ang lasa. Itong ganitong dahon, dabo yan. Kasi mahirap bunutin yung pagka matigas ang lupa. Karamihan kasi labanos. Magkahawig kasi ang damo sa labanos. Kaya ako nakabota. Sa gabal kasi sa pananim yan. Yan. Baka kasi matira ko yung dito naman lalagyan ko siya ng isang sitaw. Kailangan kasi may okra. Nakalimutan ko yung buto ng okra. Ayan, sitaw. Kailangan ikakalat ko ng sitaw kasi siyempre minsan mabuhay, minsan hindi. Wow, milipad na kamatis. Hindi ko ba tinayin ng pusa? Mga pusa maharot. Lalaro. Yung kasing tinanim kong sitaw naging binhi. Hindi ko akala ko kasi sanga, hindi ko napansin. Tusok lang ng tusok habang malambot ang lupa, saka umuulan, libre dilig.
Lagyan ko yun ng kalabasa. Saka isang pakwan. Siyempre kung nagtanim kayo, may aasahan kayong aanihin. Kaya tanim-tanim na. Pag sa likod bahay kasi siyempre nakamenos pa kayo sa gasolina. Kung malayo yung bukid nyo, meron din kayong aanihin sa likod bahay nyo. Ito naman, sitaw. Yan natin. Saka lalagyan natin ng pakwan. Yung aloe vera mahusay yan sa mga sugat, kulubot ng balat. Dito magtatanim ko ng talong sa paligid. May siling labuyo ako dito ang palaya, kalabasa, may 3, saka isang maliit, isang sunflower. Yan. Ito, tatamnan din kasi para sumipsip ang baha. Hindi bahain ng lugar nyo. Hindi nabublok yung mga gamit. Pakwan. 2 klase kasi itong puto ng pakwan ko. Malalaki. Ito may mga insekto. Kaya dito na ako magtatanim ng kalabasa. Saka magbubudbud ako ng konting pechay. Ito na, anihan ko na to. Dahil nabubuhay ang pechay. Kailangan kasi inaalis yung dahon. Yung dahon kasi na yan, ano yan, pag-ano ng insekto, pwedeng gawin yung compost kasi pag inangat nyo yung mga paso, pwede kayong pag nakakita ng insekto, mga ipis, mga kung ano-ano insekto, bubuhusan nyo ng kulong tubig. Lagay natin dyan para may lupa-lupa sila. Yan, para mabilis kasi pag kinutsara nyo yan, matagal pa. Ay pag kinamay nyo, hagis nyo lang gano'n. Oh, mabilis ang trabaho. Yan, kasi sa gabal yan sa kaunlaran, kailangan ginagawang pataba. Ano yun ang insekto, mga insekto, magiging matagal ang pag-growth ng mga tanim nyo, mamamatay pa. So tutusukan na natin siya na ganito lang yan, gaganito yun, so nadurog yung lupa. Saka bububura ng pechay. Yan. Kasi ang pechay, tag-ulan na tag-araw, buhay siya. Yan. Kaganyan ninyo lang. Oh, na gusto kasi ng pananim pagka alis yung damo, pagdurog ang lupa, saan kakainin, panahog sa gulay, sa bulalo, pechay, mabilis makalakas ng katawan. Yan. Ayan.
Dito, siling labuyo. Hindi ko alam kung siling labuyo yan o yung Technicolor na bell pepper. Technicolor may red, orange, yellow, green. Pa masarap pag nilagay niya sa mechado. Yung ibang kulay lang. Ganyan lang. Para kayong nawiwisik ng asin. Sprinkle. A dash of salt. Pero buto, seeds. Ganyan. Ayan. Tapos ang maglilipat na niya, mister ko. Ganon. Kabilis. Diyan ako bibili pag may alaga kayong pet. Pag may alaga kayong pet, ano siya? Kaya nito, mga inipong kong lupa. Nadamo, nagkaroon ng damo. Hindi kayo magkakasakit pag sa hamog-hamog lang. Pag hindi kayo nagpalit ng damit. Yan, ganyan, hindi yan. Ito, ewan ko po ano itong pinanim sa pasong malaki ng mister ko. Hindi naman napakinabangan. Walang binunga. Ito lang. Yan. Hindi ko alam ko nakakain yan. Ngayon, puro siguro iba-ibang kulay ng ano to, bell pepper. Tapos tamlan natin siya ng kalabasa. Isang maliit, isang malaki, saka ampalaya. Ubus na. So, talong. Pagka kasi naalis ko yung buto ng talong, hindi ko na nadudurog. So dito, lagyan natin ng mga talong. Ayan. Siyempre, minsan may mabubuhay, minsan hindi. Okay lang yun. So, magtatanim naman tayo ng sunflower. Sunflower. Pagka kayo naupo, naiipit yung tiyan nyo pag nagtatanim. Bending exercise para lumit. Ihihiga nyo rin. Kasi hindi maiwasan. Masarap kumain. Lalaki talaga tiyan. Yan. Napaparami kayo. Ito naman. Anahin ko na. Huwain ko na yan. Tapos dito sa isang paso na napakaraming tubig. Dito siya pwedeng mabuhay. Yan.
Ayan, itong sitaw. Anuhin ko na siya. Tanggalin sa balot. Kaya ipunin niyo yung mga binhi. Mga ibibilad nyo lang sa araw. Pag tuyo na, tatanggalin nyo na para hindi mabasa ng ulan. Pwede pa rin compost to. Natutunaw yan. So may sitaw pa ako. Uy, ayun yung baso. Saka ito pa. Pwede din yung isang kalabasa. Saka may nakita pa ako dito ang palaya. Ito naman sitaw, puro sitaw. Pag nabuhay yan, aalisin dyan yan kasi malapit sa squirrel, sa quail. Delikado yung mga alikabok niyan. Masilang kasi ang sitaw, kaya yung iba nag-i-spray pa. Hindi kasi kami nag-i-spray. Tapos sa gitna sunflower. Ayan. Yan. Ito namang sumobra. Naglalagay kasi ako na stick para pang cultivate. Importante kasi sa pananim yung mga stick. Kaya huwag kayong tapon-tapon ng stick. Ipunin nyo. Naglagay ako ng mineral garden soil. Miracle. Hindi mineral garden soil. Meron pa akong nilagyan ng mga dahon. Saka yung lupa ng Miracle Grow. Kaso tumubo damo. Ito yun. Yung pag inadisyon na siya, wala, hindi na mapapakinabangan. Ano na siya. Pero madaling iangat. Pag iintay nyo ng summer, ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng anahin yan. Pagtam na kasi damo ang nabuhay. Although, ang magagamit lang yung paso. Pero, meron siyang, ayan, at least, natanggal siya ng mabilis. So ito kakailanganin ng garden soil, pero yung konti na yan, yung konting lupa na to na natira, pwedeng taniman ng sunflower para habang nag-uulan, o kaya kalabasa na lang, tapos ilalagay sa puno pag nabuhay. Kasi mas marami kayo tinanim kasi hindi naman sabay-sabay na mumunga yan. Okay lang. Hindi rin lahat mabubuhay. Kaya kailangan yung sapat na magagamit nyo. Meron pa kayong pang bigay sa inyong mga kakilala, mahal sa buhay. Hindi ko naman nalalagyan ng sunflower para puro sila kalabasa. Yan, buhay yan. Ngayon ito, may kamote kayo, pwedeng pantakip. Yan. So may mga paso pa ako dito. Isa naman green beans. Baguio beans ang tawag. Pagugulakin ko to para makakuha ng buto. Dito ko itatanim yung sunflower. Tingnan ko kung mabubuhay itong maliliit na buto. Saka dito naman may isa pang sitaw. Ayan.
sa kapakwan. Kami ang palaya pa din eh. Oh. Ayan. Yan natin kung mabubuhay. Ito kasi huwag kayong bibili ng dilaw. Dilaw na talong. Hindi yung makakain. Masakit sa lalamunan, maugat. Ito naman nabuhay na yung binili ko sa Lowe's na bulaklak. Meron akong purple dito eh. Dark purple. Ayan. Almost $7 ang halaga ng isang piraso. Ayan. Para mabuhay siya, iniipon ko kasi mga dahon. Ginagawa kong compost. Ayan. Pinaan niya, kinocultivate para mabilis mabuhay. Kaya nag-iiwan ako dito ng stick. Ayan. Ayan, meron siyang ganda ng kulay. Oh. Light blue. Birded Iris Blue Moons. Almost $7. Ito naman, pag mga discoloration yung cooking pot nyo, frying pan, lalaga nyo lang sa konting tubig. Kahit mga hilaw, mabubuhay na yan. So ito, nag-iipon kasi ako ng lupa. Yan. Pwede rin yan tamnan. Yung maliliit na kalabasa. Yan. Yan. Ba, yung inani kong maliit na kalabasa eh, nakakuha ko ng bini. Oh. Yan. Kahit maliliit lang na ani nyo, kakadagdag na rin ng lakas yun. Sustansya at nakakatipid. Kailangan isip ng paramahan ng pagtitipid para makarao sa buhay ng maraming bayarin. So ito yung mga dahon. Iniipon ko yan eh. Nalagyan ng kitchen waste. Saka importante, may rake kayo. Kasi pagka may rake, mabilis na hahawa niya mga ito yung dahon. Ito, tatapon ko mamaya yan. Ugasan ko mamaya. Pagka may mga cooking pot ako. Pagka kasi mga binhi, minsan nag-ano sila, nililipad ng hangin. Hindi ko naman tinanim yan, yung mga nilipad ng hangin. Diyan na lang kami kumukuha ng gulay. Ayan, itong mga natirang dito ko itatanim sa bakanting. May mga ano, kita nyo itong mga patatas. So, patatas siya maliliit. So, talong. Mga pechay. Kailangan kasi durugin ng lupa. Meron kasi mga nakatanim dyan. Kaya hindi pwedeng halabira. Kagaya niya may patatas. Pagtatamaan